po mga kanter, ito po ipakita ko sa inyo mga kanter. Ito ay isang mapa na nakaukit sa bato mga kanter. So itong mapa mga kanter ay ang kahulugan nitong guhit mga kanter, ito po ay tinatawag na Beside River. So ibig sabihin mga kanter, ang kayamanan na nilagay ng mga Hapon nito mga kanter ay nandito lang sa kilid ng creek mga kanter. So ang kanilang nilagay na kayamanan mga kanter ay hindi lang kalayuan sa creek mga kanter, o dito lang malapit sa kilid ng mga ang kayamanan na nakalagay nila mga kanter o tinatago nila mga kanter. So yan po ang ang mga deposito mga kanter. So 5 ito mga kanter, dito nakatago sa creek mga kanter. So nagkurbing po ito mga kanter. So 5 po ito mga kanter na mayroong nagkadikit na mga items mga kanter. So yan po mga kanter. So ito pong mapa mga kanter ay ay ito sa sapa nakalagay mga kanter. So ang isa mga kanter nito ay ito sa harapan niya mga kanter. Hindi lang kalayuan itong galing sa bato mga kanter, ay pwede yan sa isang 10 meters o 20 meters mga kanter, itong mga guhit nito mga kanter. So dito sa harapan o in front mga kanter, ang isang dipo mga kanter na nakalagay dito sa isang bato na ginawa nilang mapa o sa area nito mga kanter. So ganyan lang pa ito pag mga kanter, paglikod nito mga kanter, itong mga marka nito mga kanter. So galing talaga ng mga Hapon mga kanter pag sila ay maglagay ng mga reference o mga mag-iwan sa talaga lang ng mga mapa, dahil sa pagbalik na mga kanter ay matandaan nito mga kanter. So yan po ang printers mga kanter, na ibig sabihin ito mga kanter ay meron silang dyan sa unahan na isang items nitong sapa. So galing sa sapa ito mga kanter ay hindi kalayuan ang mga nakatagong mga kayamanan mga kanter. So itong mga ship ng mga kabato mga kanter, itong mga kanto ay pwede rin sa unahan nito mga kanter. So ang mga Hapon mga kanter ay magaling sila sa pagtago. So itong mga kanto ng mga malalaking bato mga kanter ay pwede siyang aro na pwede din nagtuturo dyan sa unahan. So ganyan pa ang paglukit nito mga kanter. So kung titingnan mo mga kanter ay pwede mo puntahan sa unahan mga kanter. So wala na tayong makita na bato sa unahan mga kanter kasi ito ay palayan na. So sabi ng mga tao nito mga kanter ay ito ay mga maraming kahoy. Ngayon ay isa lang palayan, so nawala na siguro yung mga repins na nakalagay niya doon na pwede yan. Tansyahin natin mga kanter pag tayo ay maglikod nito mga kanter. So ang mga iba pang mga reference ay nawala na kasi ito ay matagal na. So ang mga Hapon mga kanter pag sila ay maglagay ng mga kayamanan ay talagang sa mga kurbing na sapa para madali nilang matandaan. So ito po ay sapa na maliit mga kanter, o ito ay creek. So hindi ito malaki. So itong bato ay natataka ka kasi siya lang ang nag-iisa na malaki dito mga kanter. So dyan po nakalagay ang mapa na ginawa nila nitong bato mga kanter. So naglagay sila ng mapa para matandaan nila mga kanter. So dito sa ibabaw mga kanter ay meron silang mga nakalagay din ng mga guhit o mga hole na maliit mga kanter. So lapitan natin mga kanter kung ano itong makikita. So galing talaga mga kanter pag ang mga Hapon ay naglagay sila dito sa mga kilid ng creek mga kanter o maliliit na sapa. So
So yan po ang mga sa ibabaw ng mga bato mga kanter ay mayroong mga dots. So kung idudugtong ito mga kanter ay isa siyang X na hole mga kanter, oh. So ibig sabihin may malaking kayamanan ito mga kanter kasi ito po ay isang symbol na imperial mga kanter. So X kung idudugtong ito mga kanter. So ang mga Hapon mga kanter ay pag mayroong ilagay sa area mga kanter ay mag-iwan sila ng mapa. So pag ikaw ay mag-imbestiga nitong mga kanter ay ikukumpir mo lang sa sapa kasi nagkurbing itong mga ganitong mga marka mga kanter. So sa tingin mo ay ito ay normal lang, pero ito ay beside of the river mga kanter, itong mapa nito mga kanter. So ibig sabihin ay ang kayamanan na ilagay mga kanter ay nandito lang sa gilid ng sapa. So yung mga hole mga kanter, yan po ang mga yan po ang mga items mga kanter o mga tipo. So yan po, madali lang itong tuntunin mga kanter kasi meron na tayong mapa dito sa area mga kanter. So nagkurbing ito mga kanter, yan po ang nakalagay sa mapa na nagkurbing din ang mga items. So ibig sabihin ay nasa gilid lang ang mga items so nitong sapa mga kanter. So ang mga nalagay ng mga Hapon o nakatago mga kanter ay nandito lang sa kilid ng sapa, hindi lang kalayuan na nakalagay. So ang isa ay dito sa in front o sa harapan nitong mapa mga kanter. So nasa pagtayo o magtansya ay mataas na guhit ay ibig sabihin ay 10 meters, magsimula sa 10 meters hanggang sa 20 meters mga kanter. So galing talaga ng mga Hapon mga kanter pag sila ay magtago sa kanilang kayamanan mga kanter. So meron sa talagang iniwan ng mga reference o mga marka ng mga Hapon mga kanter, dahil sa pagbalik nila mga kanter ay madali nilang matuntun kung saan ang nakalagay ang kanilang mga kayamanan mga kanter. So mayroon din silang mga mapa na ito sa area nito mga kanter. So yan lang po mga kanter, at sana nagustuhan nyo ang video na ito mga kanter, at sana makakuha din kayo sa inyong mga site o sa inyong mga area mga kanter. So yan lang po mga kanter, happy hunting sa inyong mga kanter, and God bless all mga kanter, and happy hunting sa inyong mga kanter.